Well, hello mga friendship. Nandito na naman po ang inyong lingkod na si Angelita. Well, syempre pa, dito pa rin yan sa ating YouTube channel na Mga Mata ni Angelita. And palagi lang naman po tayong nagko-comment at nagbibigay ng ating opinion. Di po ba? Wala ho tayong fake news dito hindi tayo magpi-fake news. Tayo naman ho nagbabase lang sa mga napapanood natin. Hindi ho tayo nagkakalat ng fake news. Nakaparis na mga iba-iba dyan na mga talagang matindi kung gumawa ng fake news. Di ba mga friendship? Tama. Okay, but before I start my my comment and other opinions, so I would like to greet muna ng isang magandang araw sa inyong lahat. Dito sa buong Pilipinas mga friendship. Magandang araw po sa inyong lahat sa aking mga friendship. And maayong buntag dyan sa Kabisayaan, sa ating mga kababayan. And buongiorno mi amor! Of course, naimbag ngal daw kada kayo amen mula Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte. O, diba? And guten Tag! Womarakuchunit tagimasu! Diyan naman sa mga kaibigan nating nasa Japan, mga friendship natin. And assalamualaikum yung Said. Sa ating mga kaibigang Muslim at mga Arabi. Sa mga Muslim nating mga kababayan na nasa Mindanao. O, di ho ba? And, syempre, hindi natin kakalimutang batiin ang mga taga-Palawan. Diba? Mayad nga adlaw kanindong tanan mga tangay o mga kaiban dyan sa Puerto Princesa. Nako, alam ho nating maulan na naman po ngayon ang Pilipinas. Pero sana naman ho ay uminit na. Diba? Para naman yung mga nagbabahang mga part dyan sa Puerto Princesa or sa bahagi na dito sa Kamaynilaan, sa parting Visayas, medyo mag-subside na ho sana yung mga katubigan. Talagang nakakaawang ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Di ba? Well, mga friendship, maganda-ganda ho yung topic natin dito. Di ba? Pakikita ho natin, panuorin ho natin yung video ni Mayor Baste Duterte ng Davao. Yun hong hindi niya pagsipot sa boxing arena nung Sunday, di ba? Ito ang kanyang mga reason and siya pa ang may galit. At raw si General Torre. Talagang basta sa kayabangan ng mga ito, super. Oo nga, diba? Nung una, tinawag niyang unggoy si General Torre. Ngayon naman, diba? Ibang klase talaga itong mga taong to. Talagang matitindi kumambuli. Tama. Okay, mga friendship, let's watch this. Na nag-i-ensayo na si Torre ngayon. However, ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Hindi ko alam kung if you're really serious about this, yung charity na yan, and let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag-jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Succeeded in the smoke screen that you provided for this administration. Na una, yung visit ni Marcos na tinatawag nila na a success where we got 1% real issues.
So, kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either puntahan kita, tayo lang dalawa, magsama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo, at least may mag-alsa pa sa'yo sa ospital. Bro, yabang mo ha? Kanino ka nagbana? Okay, suntukan tayo, walang gloves. Or kung gusto mo yon, ganito, conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na president and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Charity mo na yan. So, wag lang Sunday, ilipat mo ng then, kung papayag ka sa kondisyon ko, wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Ko na rin, huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Hindi, kasi hindi mo nga ako nagsiset ka ng schedule na hindi mo ako kinakausap ng maayos. Mag-usap tayo ng maayos, tapos yung depensa mo, unahin mo muna. Medyo kapos eh. Naman yung suntok mo, may laban, oh. Yung push up mo, yung pinakiyod ba, maganda. Sige. Kung gusto mo, you tell the president, all elected officials should undergo a hair follicle drug test, let it come out of his mouth, then I will do it. Let's go. Yun na. Kung lalaki ka talaga, suntukan tayo. Hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Ouch! Sakit na. You're just as stupid as the journalist that asked you. Never misses. Oh, di ba mga friendship? Galing, no? Tinawag na niyang unggoy si General Torre. Tinawag pa niyang raw. Oh, hindi raw siya po pwede ng Sunday. Galing. Nung una, tinawag niyang coward, di ba? Abay, Mayor Baste, kung matapang ka, magpakalalaki ka na lang. Di ba? Wala namang problema doon kung Sunday yung event na gusto ni General Torre. Ikaw naman ang naghahamon eh. Tama. O di hayaan mo na siyang mag-set ng schedule kung saan yun, kung anong araw ang gusto niya. Ikaw naghahamon ng suntukan. Di ba? At saka, ang galing, grabe. Mga friendship, ang tagal na raw gusto rin daw niya makabugbog ng unggoy. Wow. Bakit? Mayor Baste, ganyan ba talaga kayong mga Duterte? Basta't ba yung mga tao, tingin ninyo, mga downgraded lang? Ha? Unggoy na? Mga mahihirap na mga tao, mga unggoy? Di ba? Basta yung kayang-kaya ninyo, mga unggoy lahat, di ba? Sa bagay. Nandyan na tayo. Dahil si presidente nga natin ng Pilipinas, kung ano-anong sinasabi nila, di ba? Kesyo raw, tabingi raw, kesyo bangag daw, o kung malait-lait nila, di ba? Mabuli nila, superb. Saka pa dyan. Talagang mga walang pakundangan, matitindi. Talaga itong pamilyang ito. Tapos sasabihin niya na nung una, di ba, palibasa na sa posisyon, kaya ganun. Sino ba ang naghamon ng suntukan? Hindi ba siya? Tama. Siya nga, mayor pa lang. Tignan mo kung magsalita ngayon, akala mo kung sinong. Ang kakapal ng mukha, mga friendship. Ang kapal ng mukha. Kung natatandaan ninyo noon, yung father niya, sinabihan si Congressman Paduano na mukhang kabayo raw, di ba? Ngayon naman siya, sinasabihan niya si General Torre na na mukhang unggoy. Ang kakapal ng mga mukha. Kala mo kung mga sinong magaganda at mga gwapo. Nako. Ano ba mga pagmumukha nila? Tignan muna. Dapat humarap-harap muna sila sa salamin. Tignan nila mga pagmumukha nila kung ano ba meron. Tama. Palagay na natin maganda kayo sa labas, pero sa loob naman ng katauhan ninyo. Mga bulok kayo, mga tae kayo. Oo nga ni. Yan. Akala nyo kung sino kayong manghamak at mangbuli ng kapwa nyo, pero hindi nyo tinitignan ang sarili nyong uling sa mga mukha nyo.
Sige, nambubuli na rin lang kayo. Tignan mo ang pagmumukha ng ama mo. Dinaanan ng anong tawag doon ng bulldozer ang muka, 'di ba? Lubak-lubak ang daan. Kasing lubak-lubak siguro ng mga daan diyan sa Davao ninyo na sinasabi niyong Davao is heaven. Heaven. Heaven ng mga Duterte. Yan ang heaven ninyo. Pero hindi heaven ang mga ibang mga lungsod ng Pilipinas. Sa heaven lang yan sa inyo. Kasi balwarte ninyo yan kaya ang tatapang nyo. Hamunin mo si General Torre ng kayo lang dalawa magsuntukan? Nako, delikado yun. Kayo pa. Mga sinungaling kayo. Mabuti kung pagsusuntukan lang yung gagawin ninyo. Kung anong gawin nyo kay General Torre, ay ang ama mo nga na pinagtutokhang ang mga libu-libong mga tao sa Pilipinas, di ba? Tama. Siyempre, ganyan ka na rin kasi ganyan ang natutunan nyo sa ama nyo. Kaya nga kayo nandiyan sa mga posisyong yan dahil gusto ninyo ng mga kapangyarihan, di ba? Gusto ninyo kayong mamahala sa buong Pilipinas. Ang ama mo, gusto niya kuhanin pa ang Mindanao. Talaga makakapalang mga mukha ninyo. Wala kayong mga hiya. Wala kayong mga hiya kasi sa bagay, sabihin na natin, napakarami nyo kasing pera. Kahit saang sulok ng mundo po, pwede nyong bayaran ng mga tao. Kaya nga sinasabi ko mga friendship itong mga dutaching to, kung maubos ang kaperahan ng mga ito, tingnan lang natin kung meron pang mga himudpwet sa kanila, natutulong sa kanila. Matatapang lang sila ngayon kasi marami pa silang pera, bilyon-bilyon, di ba? Magnanakaw Nakita na lang ninyo yung kapatid niyang vice-presidente. Tapos hanggang ngayon ayaw aminin. Tingnan yung nangyari sa dami ng galamay nila. Pati yung impeachment, napapawalang bisa. Kasi, ang dami lang nababayaran ginagamit nila yung mga kaperahan nila, di ba? Ganun lang yun. Ikaw ba naman, kung hindi ka malakas, babanggain mo, pati presidente, bubuli mo. Binanggit na naman niya si presidente, di ba? Yung amo mo, sabi niya ganun kay General Torre. Yung amo mo, sabihin mo magpa-hair follicle. Magpa-hair follicle ka. Ikaw ang dapat mauna. Dahil kayo yung may mga dugong dyan sa Davao, di ba? Ang mga kakampi nyo, puro mga Chinese. Dahil hindi dyan ang mga ninyo, mga kayamanan ninyo sa kanila nang gagaling. Kaya pinaglalaban ng gusto ng kapatid mo at ng mga galamay ninyo, yung impeachment para hindi mahalwat ang mga kaperahan ninyo sa bangko. Alam ninyo, mga Duterte, lang ninyo yung mga produce ninyo. Pero kaming mga hindi produce, hindi nyo kami kaya buhin. Diba? Kaya nga, tignan mo muna yung sarili mo sa salamin. Huwag kang mambuli ng kapwa mo na akala nyo kung sino kayong mga magagandang tao. Pero hindi naman kayong mabubuting tao. Tama. Sa paningin ng mga produce ninyo yan, mabubuting tao kayo. Lalo mo na yung mga binabayaran ninyo, nako, mabango kayo. Pero alam nyo, darating din ang araw, matatapos din yung ninyo. Matatapos din ang panahon nyo. Hindi naman lahat ng araw isa inyo. Sabi nga nila di ba yung mundo raw natin umiikot. Kumisa ng tao raw nasa ibabaw, kumisa naman nasa ilalim. Tama. Tingnan nyo. Akalain ba natin na si FPRRD nasa ICC ngayon? Di ba hindi? Kasi pinagtatawanan nilang buong Pilipinas noon, ang administrasyon, pinagtatawanan nila. Sinasabi ng ama niya, dito ako, hulihin ninyo ako. Sabi niya sa Congress noon. From you, sa mga congressman daw. Hulihin na raw siya dahil matanda na raw siya. Baka hindi na raw niya mapagbayaran yung mga kasalanan niyang ginawa. Hulihin na ninyo ako. Dito ako. Diba, siya na mismo ang nag-aalay ng sarili niya na hulihin siya. Ganun nga sila talaga mga friendship, kaya yabang. Kaya sabi nga,
kung ano ang pinagmulan, ganun din ang lahat ng ano, kung ano ang puno, siya ang bunga. Di ba? Hindi naman pwedeng ang mangga imamunga ng santol. Siyempre, hindi pwede yun. Kung ang puno maasim na mangga, maasim rin ang mga bunga niyan. Ganyan sila. Di ba, mga friendship? So, ngayon, panuorin naman natin itong ano ni General Torre tungkol dun sa pambubuli sa kanyang mga friendship. Panuorin natin to. Let's watch this. Tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Para tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So, again, sarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman ako binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga maiitim. Hindi po pwede yun. So, again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanyang mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Well, mga friendship, ayun, napanood nyo yung sagot ni General Torre, di ba, sa kanya, yung mga pambubuli sa kanya ni Baste Duterte. Si Baste Dutache, di ba? Narinig nyo na, talagang tignan nyo si General Torre, no, kahit ganun ang ginagawa sa kanya, talagang very pa rin siya. Yun bang napaka tahimik pa rin niya when it comes to that. Talagang makikita mo yung mga taong ang behavior nasa tama lang. Yung mga behavior na hindi kapares na behavior nila talagang mga violente. Diyan natin nakikita. Kaya tignan nyo, si General Torre, as in cool lang siya. Hindi siya nag-iinit. Nakita nyo si Baste habang nagsasalita, gigil na gigil, di ba? Oo nga Tapos kung ano-anong sinasabi kay General Torre. Kaya siya pati yung pagsuntok daw niya, pati yung pag-push-up niya. Ang daming mga parang napakagaling niya, lahat ng ginagawa niya is perfect. Di ba, mga friendship? Parang perpektong-perpekto ang mga ginagawa nila. Hindi nila nakikita ang mga pagkakamali nila. Wala silang pagkakamali. Ganyan sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga friendship pag ganitong klaseng mga tao ang mumumuno sa ating bansa, wala talagang mangyayari sa mga Pilipino. Kawawa tayo. Kawawa tayo. Kasi, ang mga batas is batas nila. Wala nang kwenta yung batas na ginagawa ng ating mga lawmakers. Wala nang kwenta yun. Kasi kung hindi naman nila susundin yung mga batas na ginagawa nila di walang mangyayari. Mga lawmakers, gagawin nila yung batas na hindi naman nila sinusunod, di ba? Tama. Kasi nga sila ang batas mismo kung anong sabihin nila, yun ang batas nila. Kaya nagagalit sila sa mga taong ginagawa ang mga trabaho ng maayos. Kapara si General Torre, ginagawa lang naman niya ang trabaho niya, di mga friendship. Pero ayaw nila ng ganun. Kasi nga, nabubulabog sila. Pati yung mga galamay nilang nasa katungkulan, nabubulabog yun. Diba, mga friendship? Nabubulabog sila. Ayaw nila nang yung merong nag-o-oppose sa mga law nila na yung mismong nanggagaling sa kanila. Kaya kung maaari lang, lahat naman nag-o-oppose nun, ibabayaran nila. Ang kaso, ang problema nila, wala naman kasing yung mga taong ginagawa ang trabaho, yung nasa mabuting side,
hindi nagpapabayad sa kanila, di ba? So, sorry na lang sila. Kaya ganun ang nangyayari dyan, mga friendship. Kaya ang bansang Pilipinas talagang hindi makaahon-ahon dahil sa good and the bad. Mga bad side. Good side, bad side. Mas marami ang bad side kaysa sa good side. Nakita na lang natin sa Senado, o di ba? Tama. Mas marami ang bad side. Kasi doon sila pumapanig sa mali eh. Kitang-kita na nila na napakaraming ebidensya para sa pagnanakaw sa yung sa impeachment, pero pinagtatanggol pa nila 'yon, mga friendship. Talagang nangunguna sila diyan. Ang nila, ang gagaling nila kasi sipin na lang natin. Saan nga naman nila gagamitin ang lahat ng kaperahan nila kundi diyan? Diba? Kaya nga sila nag-iipon ng maraming pera, nangangalap ng maraming pera, para may ipangsuhol sa mga dapat suhulan. Diba? Well, mga friendship, ganoon na lang siguro, no? Well, para sa akin, si General Torre pa rin ang winner, diba? Siya pa rin talaga ang nanalo. Si Baste, napakaraming kondisyones eh. Maraming kondisyon, maraming kaikikan sa buhay niya. Sabihin na lang natin siya ang duwag dahil hindi siya sumipot sa laban. Bago siya maghahamo siya ng suntukan, pagkatapos siya ang marami siyang kondisyones. Tama. Hindi ba naman talaga baliw, no? Kala mo kung sino magsabing tan-JA daw si General Torre, siya ano naman siya? JAGO. 'Di ba? Masahol pa siya sa tan-JA. Tama. Ang mga dotaching ito, talagang pinagpala ng hell. Di ba? Nung nagsabog raw ng kasamaan ang hell, sinalo nilang lahat. Kaya tingnan mo ganyan. Pinagkakalat nila sa buong Pilipinas ngayon yan. At naman mga produce, salo naman sila ng salo kasi nga naman biyaya para sa kanila yun. Ganun lang yun, mga friendship eh. Biyaya nga naman yun, biyayang hindi dapat tanggihan kasi matatakaw sila. Oo nga ni. Diba? Well, mga friendship, hindi na muna tayo magtatagal and I'll see you for my next video ulit. Hindi po ba? Magbabalik tayo sa susunod, diba? So, dito lang yan sa mga mata ni Angelita. But of course, mamamaalam na muna tayo. Well, mga friendship, shoes, adios, nos vemos, que tengan un buen día, and au revoir, mes amis. Arabaradichi, sayonara, malasalamawijam. Arabaradichi, mga friendship ko na nandito sa Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit sa susunod ko pang mga video. Dito lang yan sa ating YouTube channel ng mga mata ni Angelita. Bye!